Ito gagawin ko, matagal. Ako po ay scriptwriter dati. Inagaw ako ng Victory May Kawayan sa GMA. Huwag ka na mag-artista, dito ka na lang, pastor. Kaya po yun. Kaya excited ako sa kwento kasi mahilig ako magkwento. Meron akong kwento, di masyadong original, pero nirevise ko for this time. Tungkol to kay Mon Key. Nakatira siya sa barangay Tuso. Alam niyo po ba, nakita niya yan. Yang buko na yan, natisod niya. Tapos, parang may bato sa loob. Ang sabi ng mga ninuno, mayroon daw bato sa loob ng coconut na ito ang pinakamamahaling bato. Kaya ang lolo Monki nyo, ginawa ang lahat upang mabutas ang buko at makuha niya ang mahalagang bato. Alam niyo po ba, yung coconut, hindi malambot. Talaga kung hindi ka astig, hindi mo mababalatan at hindi mo mabubutasan. Hindi siya tumigil. Ginawa niya ang lahat. Nabutasan niya ang coconut at nasalat niya, pagpasok ng kanyang kamay dun sa butas, nasalat niya yung mamahaling bato. Ito na to, this is it, pansit. Say, ito na to. Nung ipupull out niya, kaso, hindi niya ma-pull out. Hindi niya din mabitawan. Gusto niya yung bato. Kaya sabi niya, hindi, makukuha ko tong bato. I'm not letting go of the bato. Kaya hawak ko pa rin. Umikot-ikot na siya. Lahat na nakata ng ritual, di niya pa rin makuha. Iniwan niya muna, dinasalan niya, tapos sa kanya dinukot ulit, tapos ayaw pa rin, di pa rin kasya. Ayaw pa rin, di ko makuha. Ang astig niyong si Monki, bumigay. Napaiyak siya. Pera na, naging bato pa. At yung bato, hindi ko makuha. Ang lapit-lapit ko na, pero ang layo-layo pa rin. Kaya, kasi yung mamahaling bato, sakto lang sa butas na nagawa niya. Kung ang gagawin niya, itataas, mahuhulog yung bato. Kaso, astig siya, hindi siya papayag na hindi ko ito makuha nang hindi ko effort. Nakita niyo, kailangan effort niya, kaya hindi niya nililet go. Mahalaga sa kanya yung bato, pero yung igaganon ko lang, astig kaya ako, hindi siya susuko. I will not let go. Minsan, may mamahaling bato sa buhay natin. But we cannot let go at hindi natin makuha. Ang Christianity, si God, ang eternal life, ang langit, ang lapit-lapit na. Kaso may problema tayo. We cannot let go. Hindi natin nakukuha kasi kahit hawak na natin, may mga bagay na hindi natin mabitawan. Ang lapit-lapit na, pero ang layo pa rin. Because we cannot let go. Alam nyo, sa totohanan, sa Southern India, meron silang monkey trap. Para mahuli nila yung monkey, gumagawa sila ng parang sa kwento ko. Kasi pag nakuha na nila yon, na-arcade sila, kukuhain na hindi na sila makakatakas. Sa mundong ito, kahit mahalaga ang Panginoon, ang langit, at ang Kristyanismo at pananampalataya natin, actually nakatrap tayo. Ang trap natin ay ang buong mundo. Tinatrap tayo na mas mahalaga yung buong mundo kesa sa Diyos, sa langit, at sa kaharian ng Diyos. Ang isa pang trap natin, yung sa atin mismo. We cannot let go of ourselves, of what we want. Tayo ang astig, kaya hindi natin din ma-let go. On the third week of our series, Cost of the Cross, we will be more direct in counting the cost of the cross, of
discipleship and following Jesus. Particularly yung malapit na sinasabi natin, ang pag-aaralan natin, how can we let go and have Christ and eternal life. Tayo po tayong lahat at basahin po natin ang ating text, Luke 9 verses 18 to 25. Okay. Page 505. Nasa page 505 na po tayo. Say amen over there. Huwag kayong magpatalo. Amen po ba tayo dyan? Amen. Let's read. 1, 2, 3, go. Now, it happened that he was praying alone. The disciples were with him, and he asked them, "Who do the crowd say that I am?" And they answered, "John the Baptist, but others say Elijah, and others that one of the prophets of the old has risen." Then he said to them, "But you, who do you say that I am?" And Peter answered, "The Christ of God." And he strictly charged and commanded them to tell this to no one, saying, "The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribes and be killed. On the third day he will be raised." Verse 25, 1 to 3, 23, 1 to 3, go. Verse 25. Be ashamed when he comes in his glory and the glory of the Father and of the holy angels. But I tell you truly, there are some standing here who will not taste death until they will see the kingdom of God. Father, thank you. Hindi sikreto. Kung dinasa kamay namin, binasa namin at narinig namin ang mahalagang bato, Panginoon, which is your word, which is your salvation, which is your kingdom of heaven and the kingdom of God. Maunawaan po namin ito. With this we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Can be seated. Maraming pong salamat. Thank you, Coach Bench. Inayos mo yung aking lapel mic. Siya po, naalala nyo yung week 1, dun ng counting the cost. Push lang ako a little further sa counting the cost. Counting the cost, the result is typically called an assessment, gaya ng week 1 natin, and evaluation. Pero I just want to stress on the potential, ang tinakount natin yung cost, we are looking at the potential consequences, sacrifices, or implication involved in decision or undertaking, essentially giving you a clear picture of what something will cause one to pursue. Exactly for this afternoon, yun titingnan natin. Potential consequences, sacrifices, and implication. Luke 9 verse 22 said, ito yung nakaraang linggo na tinapos natin. The last verse na sinabi ko nung nakaraang linggo, ang first verse natin. Ano nakalagay dyan? Saying, the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribe and be killed on the third day, be raised. Ito po yung umpisa niya, ay last natin, pero umpisa natin ngayon. Alam niyo po ba, ang popular intindi at pag-iintay at hope ng mga Jew nung time na yon, yung Son of Man na si Kristo ay darating na expecting to overthrow Romans, the Roman Empire. Kasi po, nung time na yon, ang Jew o Israel ay under the rule of the Roman Empire. Parang Pilipinas under the Spanish rule. Pagdating ng Son of Man,
pag dito, inaantay nila kasi para siyang maghahari. Politically and with military, pakakawalan niya ang mga Jew. Yun ang intindi ng mga Jew pag sinasabing Son of Man. At ito ang pagkakaintindi nila ng pagdating ni Kristo. But this is not the Jesus Messianic mission. He did not came like a political, military, or economic B1. Yung nakataas na yun. Hindi yun yung sa kanya. Kaya si Jesus Christ ay mayroon siyang pagtatanong sa mga Jew. Ano ba pagtingin nila sa akin? Elon. Pagdating, sino ba yung sa Microsoft? Bill Gates. O kaya sino naman yung malakas? Si Samson. Yung mga heroes. Anong sabi ng mga ng crowd? And he asked them, who did the crowd say that I am? And he answered, John the Baptist. But others says Elijah, and others that one of the prophet of old has risen. The Jew did not know Jesus well enough. Hindi talaga nila kilala. Kahit nakikita na, naghihimala si Jesus. Iba ang pagtingin nila kasi they were looking Jesus. Dahil dito, hindi nila kilala si Kristo. Si Kristo ay hindi siya nagpapakilala ng todo sa mga tao. Kasi baka pag sinabi niyang, I am the Son of Messiah, I am the Lord of Lords, hilain siya. Tapos magrebelde na tayo. Kaya ayaw niya yun, kasi hindi naman yun ang kanyang misyon. Kaya ang sabi niya, he strictly charged and commanded them to tell no one according to our passage. Balik ko lang, punta lang ako sa John 6. Kung bakit kapag hindi kilala si God fully, anong nangyari sa mga Hudyo? After this, many of his disciples turned back and no longer walked with him. Binigyan sila ng tinapay. Lahat sila tuwang-tuwa. Di ibig sabihin, ito na yung binibigay ng Diyos, tinapay. Tapos nung sinabi ni Jesus Christ, eat of me. Ayaw na nila ng ibang turo. Ang tingin nila, ang gusto nila is their own version of Jesus Christ. There is this problem. Ang tanong ni Jesus Christ ay yung mga Jew, yung mga disciples niya. Iniwanan na siya yung ibang expectation kay Jesus Christ, inawanan siya. Kaya tinanong niya yung mga 12. Anong sabi niya? Do you want to go away as well? Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life, and we have believed and have come to know that you are the Holy One. Kahit lumalis na sila, ang natitira na lang ay ang mga disciples. Sabi nila, hindi pa rin kami aalis sa iyo. Kasi ikaw ang Diyos at may eternal life kami sa iyo. Knowledge of Jesus is crucial in counting the cross of the discipleship and counting the cross of following Jesus. Pag alam mo talaga at kilala mo ng tamang-tama si Jesus Christ, pag magka-count ka na ng cost, ng sacrifices, alam mong mas importante yung bato doon sa loob kesa sa iba pang pinanghahawakan mo. Then you can let go. You can sacrifice. Kaya si Kristo, ang consciousness niya, doon sa mga disciples, kilala niyo ba ako? Kasi kung hindi niyo ako kilala, iiwanan niyo ako. Pero pag kilala niyo ako, katulad ng pagkakilala ng mga disciples niya, there is no other way to go but one way, Jesus. Which is exactly we did sing nung umpisa pa lang. If we know that there is only Jesus is the way, we are all too willing to count the cost and let go. Are you ready to let go? Kaya ang tanong, sino at ano nga rin ba sa atin si Jesus Christ?
It is a very important determining factor of following Jesus. Kapag hindi naman ang ending ni Jesus Christ ay hindi heaven, hindi blessed life, hindi ako susunod sa'yo. Kaya at this point, in counting the cost, do we really know who Jesus is? Balikan ko lang, nakakatingin si Jesus sa mga disciples. Balik tayo sa Luke 9. Jesus' eyes was not on the crowd. Hindi niya sinabing mali sila. Nag-explain ba siya? No. Ang sabi niya dito, then he said to them, but you, disciples, who do you say that I am? Anong sagot ni Peter? You are the Christ of God. Naka-perfect score ba si Peter? Yes. It was not just a title of Jesus Christ dito sa isip na to. It is the title and the thing who Jesus Christ is. Pag sinabing Christ, the Christ of God, He is the Messiah. Sabi ng mga ng mga crowd, He is the prophet. Even a prophet na muling nabuhay, hindi lang ganun si Kristo. Pag sinabi po kasing Christ, yun ay tagapagligtas. Hindi lang ng bulsa. Tagapagligtas ng ng ating kaluluwa. Kaso kapag tinignan natin, si Christ, pwede ba siyang maging banker? Pwede ba siyang business partner? Pwede ba siyang tagabigay? Pwede ba siya maging doktor? No, the title is Christ. Ang ibig sabihin po, tagapagligtas at Panginoon. Yung Jesus, yung Christ, hindi apelido. Yung Jesus, yung Christ, He is the Savior, the Redeemer, and the Lord. Hindi lang tagapagligtas, kung hindi Panginoon. Pwede rin naman pumunta tayo kay God, di ba? Sino dito gusto pumunta sa impyerno? Di ba wala? Dito na ako, Savior siya. Pero pag sinabing Christ, He is God, the Son of the living God, and should be treated as the Lord. Knowing this, nung alam na ni Jesus Christ, nakilala siya nila Peter, ang sabi niya, saying, the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribes and be killed on the third day be raised. Kilala nyo na pala ako Hindi magsasabi na ako ng totoo. Yung sasamahan nyo, pupunta sa Jerusalem, huhulihin, papatayin, at mamamatay. Sino sasama pa? Teka muna. Hindi na masaya yan. Sasama pa ba tayo? Si Kristo, yun yung ginawa niya. Nung pakikipag-usap niya sa mga disciples, do you really know me? Yes, you are the Christ, the Son of the living God. I will die, I will suffer. I will be nailed on the cross. Teka muna, Lord. That's not my expectation of you. Now we are counting the cost. Kaya tayo nag-usap ng ano ba talaga? Yung carrying the cross. Counting the cost, evaluation of the potential consequences, sacrifices, and other implication of following Jesus. Kung sumisigaw tayo ng one way, tuloy-tuloy pa ba? Yun. Not now. Let's count the cost. And He said to them all, if anyone would come after me, let him, please read. Are you ready to take up your cross? Alam niyo po, nung nagsimula kami dito sa Count the Cost na series, sabi ko baka mangangalahati. Week 1, week 2. Pero tong week 3, look around! So ibig sabihin, one way Jesus tayo, I have decided to follow Jesus. Are we going on what is carrying the cross and denying ourselves? You say. Ngayon pa lang, uwian na tayo. The cost of self-denial and taking our cross. Alam nyo, balik lang ako para makita natin, culturally, ano ba talaga yung cross?
Sa Roman time, sa isip ng mga Jew, kapag ikaw ay napako sa krus, ikaw ay isang kriminal. Either you are a drug lord or nan-rape ka, pumatay ka. Ito ay capital punishment. Agad-agad, nung sinabi natin na cross, humiliation to. At dito sabi nga doon, ang ating titingnan ay ang ating daily carrying of the cross, kasi sa cross, ano mangyayari sa iyo? Ikaw ay mamamatay. So are we ready to deny ourselves and to die daily because we have the Christ, we have Jesus Christ on our side and in our life? Tingnan niyo ang carrying the cross. Sabi ni Paul sa Philippians, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility. A cross is humility. A symbol of humility kasi hindi ka naastig. Magpapakumbaba ka kay Lord. Kaya ang sabi niya, it's a humility. And counting others more significant than yours. Kaya ba to? Ang hirap sa mundo ngayon, ako bida. Ang dami pa nating platform na pwedeng magbida-bida ka. Bibash ka lang, kaya mo. Diba? Sa kalye, nagkaganyan, nagsasalimbayan ng mga ang sasakyan. Lahat bida. Nakakapatay ang pagbibida-bida. Kasi akong tama, akong pribileho. This is counting the cost. We also see that others are significant. May buhay ka, may buhay sila. It really hurts me. Konti lang, tapos pinapatay na kagad. Konting sagi lang. Tapos lumabas yung driver, binaril yung rider. This is his life. Kaso nasagi yung maganda mong kotse. Sa'yo kotse sa buhay, may anak. This is the way the world now lives. Ako ang bida. Mga anak, ganito mundo ngayon, mas konti sa amin ang bida-bida. Ngayon hindi, bida na ang lahat. Hindi ka nga artista, para kang artista eh. Pwede kang mag-artista. Pwede kang mag-influencer. And have this mind among yourself, which is yours in Christ. Carrying the cross is becoming like Jesus. Kaya nung pinako si Kristo, hinawakan yung, kineri niya yung cross. Are we also, just like Jesus, will carry the cross of self-denial. Hindi lang ako ang bida. Hindi lang ako, ang interes ko lang ang importante. Kaya ba nating intindihin yung ibang tao? Sobrang hirap ngayon, di ba po? Lahat talaga, kanya-kanya. Bawal mag-intay. Or because the world is so preoccupied and loaded with himself. Carrying the cross and self-denial is denying selfishness and pride and having serious and sincere concerns for others. Another thing about denying ourselves and carrying the cross is willing to suffer and sacrifice. Luke 9 says, "The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and scribes and be killed on the third day be raised." Yung Son of Man, dinugtong kagad ni Jesus ang must suffer. Kasi sa Old Testament, pag sinasabing Son of Man, it is a title of authority. In Isaiah, it is a title of sovereignty. Ay, dito na ako kay Son of Man. Pero look at his description. What will happen to the Son of Man? Usapang diretso sa disciples. You know who the Son of Man, authority. You know who is the Son of God, sovereignty, but He must suffer. Kaya, etong si Peter, balik lang ako sa Matthew 16:22, nung sinabi ni Jesus Christ, pupunta ako sa Jerusalem. Sa Jerusalem, ano mangyayari? Uhulihin siya, magsasuffer siya. Sabi ni Peter, kung ako kay Peter, teka muna.
Pupunta kami doon. Pupunta kami sa Jerusalem. Kasama kaming uhulihin. Kaya ang sabi ni Peter, and Peter took him aside and began to rebuke him, saying, Lord, be far it from you, Lord. This shall never happen to you. Wow, parang concern na concern. Diba? Diba? Huwag mangyari to sa'yo. Lord, hindi naman siya harap para sa gupain yun. Pero sinabi ni, but he turned and said to Peter, si Jesus, ito na yung matindi. Ma-review ko na ako. Huwag lang si Kristo magre-rebuke sa akin. Anong sabi? Get behind me. Ang rebuke ni Jesus ito, the highest. Satan! You are the hindrance. Ba't ba bumaba dito si Kristo? Para isakripisyo, ibigay ang buhay. Para kanino? Sa kaligtasan natin. Kung nagpahima si Jesus Christ kay Peter. Oo nga, no? Kaya nung sinasabi niyang hahadlangan yung mission ni Jesus Christ for coming to on earth, sinabi niya, si Satanas ang nagbibigay sa'yo ng hindrance. Buti na lang, seryoso, taos-puso, devoted si Jesus Christ. Mahal niya tayo na walang makakahadlang sa Kanya. Mamatay man siya sa krus para tayo ay iligtas. For you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man. Ang iniisip mo, Peter, ay ang buhay mo lang para sa sarili mo at para dito sa mundong ito. Balik lang po natin. Ang sabi, denying ourselves is laying down our devotion to this world to live for Christ. Kasi ang sabi ni Peter kay Jesus, ni Jesus Christ kay Peter, ang iniisip mo lang ay ang buhay dito. Hindi mo iniisip na mamamatay ako sa krus para sa buhay na walang hanggang ibibigay sa atin, walang iba kundi sa kalangitan. Now, what is self-denial and carrying your cross is laying down our devotion to this world and to live for Christ, for me. Sabi natin sa kanta na, I'll carry your cross, for me to live is Christ. Kaya this is carrying our cross. Tingnan niyo po sa 1 John 2 verse 15. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Tingnan niyo yung ginawa ni John. Pinagkumpara niya ang Diyos, ang Father sa mundo. Pag mahal mo si Father, hindi mo mahal si Lord. Ang direktahan, di ba? Pag mahal mo si Lord, pag mahal mo ang world, hindi mo mahal si Lord. Ganun kadirekta. Nung time namin, yung Kristiyano namin in the 80s, tanda ko na, bagets time. Ganito ang mga preaching. Pag mahal mo ang mundo, hindi mo mahal si Kristo. Buti na lang ngayon itong naririnig nyo. Kasi we are following Jesus. We are denying ourselves for all that is in the world, the desires of the flesh, and the desires of the eyes, and the pride of life is not from God, but from the world. Di ba lang? We are trapped. Maglilay down ka o yung gusto mo dito sa mundong to? It's a choice. It's a decision. It is our love to God over this world. Hindi ko naman sinasabing mamundok na lang tayo, pumunta tayo doon. But the devotion is Christ. Our love of God is central in our life and the core of our life. For me, to live is Christ. Magiging centrality yung devotion natin kay God. Hindi 50% kay God. Hindi 75% kay God. Kung hindi, fullness. Anong sabi ulit? Sa Luke 14, verse 26. If anyone comes to me, titingnan yung matitinding mga tapatan, If anyone comes to me and does not hate his own father, mother, and wife, and children, brothers and sisters, yet even his own life, he cannot be my disciple. Ang tindi, di ba?
Pag mahal mo ang iyong pamilya at ang iyong sarili, kesa sa akin, hindi ka magiging disciple ka. Pero mag-Greek study tayo ng word. Pag sinabi yung hate doon, hindi sinasabing, galit na ako sa'yo. Maghiwalay na nato, kay Kristo na ako. Hindi yon. Ang sabi doon ay, love less. Ibig sabihin, ang pagmamahal at devotion natin kay Christ ay higit sa pagmamahal at devotion natin sa Panginoon. I tell you, kapag ikaw ay devoted father, devoted mother, devoted kid, devoted children, o devoted kapatid, mas lalo mong mamahalin ang iyong asawa, ang iyong tatay, ang iyong anak. Kasi naghahari si Jesus dito at yung pagmamahal mo kay Kristo ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihang mahalin mo ang iyong buong pamilya. At kung mamahalin mo rin yung ang sarili mo, ay binamahal mo ng tama kasi ikaw ay patuloy na naglilingkod kay Lord. How many people here, even the campus missionaries, alam nyo, meron silang mas stable na professional life. May engineer, may artista, si Bench. Pero pinili nila maglingkod sa Panginoon. Hindi dahil hindi nila mahal ang pamilya nila, hindi dahil mahal nila ang sarili nila. Pero minamahal sila ng Lord. Ngayon yung mga anak nyo na minsan nalilito, sila sumasapo. All because our devotion is si Christ yung centrality ng ating buhay. Hindi katalo kay Kristo. Kaya pagdasal nyo ang inyong mga asawa o ang inyong mga anak. Mga anak, pagdasal nyo ang inyong mga magulang kasi ang bahay na si Kristo ang sentro. Ang devotion kay Christ ng pamilya. Yung isa, yung isa dun sa participants ng Victory Weekend. Alam niyo, yung nagbutbit sa kanya dito, anak niya, umaaten sa kids. Nagbabarko, pagdating. Araw ng pagdating, natutulog, nagpapahinga kasi biyahe sa ibang bansa. Ginising. Hindi ko alam kung daddy, tatay, or what, or papa. Gising ka na, magpo-4. Dito pa unang umaten ng oras na to. Magpo-4 na, di ba anak? Punta siya dito. Nag-Victory Weekend na. Do you want to have a very blessed family? Let the Lord be the Lord of our family. God is the core of our family and even our own life and all our relationships. Yung isa naman sinabi niya, mahirap po, no? Madaming kasama sa trabaho na hindi naniniwala kay God, i-influensyahan daw siya. Dito, pagdating niya dito, nakakakita siya ng maraming katulad niyo. Devoted kay God. Sabi niya, iba daw yung binibigay. All our relationship, it's a total commitment and surrender to God that is carrying our cross and denying ourselves. Number 2, sa carrying your cross and denying ourselves is the reward of true life and eternity. Anong sabi ulit sa text natin? Luke 9, for whoever would save his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will save it. Di ba parehong life? I'll explain. Merong dalawang klaseng buhay in the Bible and in the Greek word. Yung dalawang buhay yung isa dyan ay life is either lower, the other one is the higher life. Sino yung lower life? Physical. Dito lang. Temporal. The higher life is spiritual, our soul, and eternity. Buhay na walang hanggan. Ang sabi dyan, pag pinili mo ang buhay dito, temporal siya. It is not the higher life. An entire sacrifice of the lower life, the physical and the temporal life is a must to preserve the higher life and spiritual and eternal. Ito na naman tayo. Ano ba? Buhay dito sa mundo? Physical lang ba tayo? By the way, hindi lang po tayo kahon. Meron tayong spirito.
Meron tayong kaluluwa. Pagkatapos natin dito, hindi tayo manok. Na pag tinola na tayo, tapos na. But we have eternity. We have souls. So ang iintindihin lang ba natin yung buhay dito? Paano yung kaluluwa natin? Yun yung sinasabi ni God. Sa dito na, forever who save his life will lose it. Pag dito lang sa mundo, you will lose it. But whoever loses his life here will save it. That is the eternal life with God. Kaya nga bumaba si Kristo dito sa lupang ito para ibigay sa atin ng eternal life. For what does it profit a man if he gains the whole world and loses or forfeit himself? Nagparang business na si Lord sa pag-explain. Di ba? Profit and loss. Para magkaintindihan. Sabi dito, no matter how you have profit, how wealthy a person is, how successful as Stig Simonki, he will be bankrupt eternally if he dies without Christ. For me to live is Christ and to die is gain. Jesus taught that if people will try to serve their earthly lives, they will lose life that really matters. If they are prepared to lay down their lives for Jesus, they will know and have the true life. Kahit gaano ka katagumpay at kayaman sa mundong ito, pero ang kaluluwa natin ay walang katapos, papunta sa impyerno na hindi ginawa ng Diyos para kay Satanas lang yon. Kung chami-chami tayo kay Satanas, sabi ni Satanas, manunukso ako ng manunukso. Boring kaya sa impyerno. Huwag kang magpadaya. I'm not letting go. Sabi ni Monki. Are we willing to let go of our cares of this world? Hindi ko sinasabing mamamatay na tayo at hindi ko sinasabing walang kwenta ang mundong ito. Pero sa devotion natin at pagbibigay ng importansya, we make it a point that our souls and our relationship with God sa higher ground natin. And finally, there is the reward of the glory of God. Anong sabi kasi dun sa text natin? Sabi sa text natin, for whosoever is ashamed of me and of my words, of him will the Son of Man be ashamed when he comes in his glory and the glory of the Father and of the holy angels. Usapang diretso na naman. Ang ikakahiya ako dito sa mundong ito, diretso si God, ikakahiya ako kayo sa langit. Siya nagsabi na hindi ako o kayo bumasa. What does he mean? Di ba meron tayo sa Pilipinas na hiya factor. Huwag mong gayuhan, nakakahiya. Sasabihin ng mga magulang, nakakahiya ka, dapat di mo yung ginagawa. So yung hiya factor, inaayos tayo at least. Pero dito ngayon, di na naman nakakahiya, di ba? Kakapal na. Di ba this is a culture of nawawala ng hiya. Di ba? Ngayon, kung hindi ka na nahihiya sa dating nakakahiyang gawain, gagawin mo pa rin yun. Kung bakit mo gagawin yun, kasi may mas mahalagang value ka. May mas mahalagang kang pinapahalagahan. Kaya kahit nakakahiya sa inyo, wala akong pakialam kasi mas mahalaga ito sa akin. Gets? Kaya ngayon, hubaran na lang hubaran, nakawan na lang ang nakawan, kasi ang iniisip nila ang mag-gain sa kanila kahit mukha na silang Talagang hirap na hirap ako kagabi pa. Paano ko kaya ito mabasabi? Kasi may higher sila May higher values. Ngayon, anong tingin ng mundo kay Kristo? Anong tingin ng mundo sa salita? Pinagtatawanan. Kinahiya. Now, ikakahiya ba natin si Kristo? Na magsasabi tayong, ako ay kay Kristo, magsasabi tayo ng Word of God. Alam niyo po ba, mayroon sumali dito, prom king.
nanalo. Ang hiningi niyang ang hiningi niyang background nung magrarampa siya. Christian song. At yung mga Christian doon, nakisali sa kanta. Habang rumarampa, yun, prom king. Yung bata. Hindi siya nahihiya para kay Kristo. Hindi niya tinatago. Uy, ba't may Bible ka? Kasi higher value natin si Christ. Ano ba? Of course, kahit i-persecute nyo ako, kahit ang baba ng tingin nyo sa akin, basta si Kristo. Anong sabi dito? Jesus could be a source of hiya or honor. Hiya ba si Jesus o honor? Hiya ba si Jesus or honor? Kasi mamaya may bibigay ako sa inyo. Pangako ni Jesus. Hiya ba si Jesus or honor? Kinahiya ba tayo ni Kristo? At the cross? Wala tayong dangal. Tayo ang may kasalanan. Pero sinabi nun, even the song says, He is not ashamed. Ulit, ano ba ang cross? Kriminal. Walang kwenta. Pero si Kristo, He is so divine. And yet, at the cross, ang kasalanan natin, ang kahihiyan natin, ang pagre-rebelde natin, ang dinala niya, hindi siya nahiya. Because He loves us. And He wants us to give eternal life. What is the promise of God? Jesus promised that He Himself will honor His disciples who regard Him as their honor. Ang karangalan ko si Kristo, ang sabi ni Kristo, ikakarangal din kita. Your testimonies of who God is. Makikishare ka sa glory ni God. Kaya sabi ko sa inyo, lakasan nyo. Hiya o honor? Kasi ang yun, honor. Hiya or honor? Huwag si Nora. Joke. Sorry sa mga nangyayari. But I tell you, truly there are some standing here who will not taste death until they see the kingdom of God. Look at this honor. Hindi mo mararanasan ang kamatayan kahit nandito ka pa rin kasi mararamdaman mo at makikita mo, makikibahagi ka sa karangalan ni Jesus. Alam niyo ba yung pag nag-share ka nag-share ni God sa iyo yung karangalan, ikaw mismo, Diyos, Lord, sobra naman to, Lord. Yung pag binibless ka, minamahal ka ng tao, thank you sa namamahal. Yung nakikinig kayo dito, ako to, pinapakinggan niyo ako. Sana naniniwala kayo. Who am I? But you're listening and you're taking my words as truth because it's based on the Bible. I'm sharing the glory of God, the power of His love, the power of His word, and I'm not ashamed. Kaya sabing ganon, yung kingdom of God, they will see, even buhay pa tayo, makaramdaman na natin ang kingdom of God here. This is the glories and victories in our lifetime and in the lifetime of Peter and the gang, living in the kingdom of God while still in this world. Kaya pag sinasabi ko, when you give up, hindi naman kahirapan to. Kung hindi honor. Nagulat, alam niyo po, yung first discipleship class ko, may banker. May American veteran na nagpunta siya dito, English ng English, siyempre. Sino pa? May doktor doon. Nung pagharap ko, bago pa lang ako, ito tuturuan ko. Naniniwala. That is sharing the honor. The people you put so much regard are now listening to you as your students. That is honor. Kaya nga kahit di na ako nag-showbiz, talaga po, nung binitawan ko na, sige na nga, Ding Dong, Alden, dyan na kayo sa GMA, dito na po ako. Sana ikat to, pag baka makita nila sa labas.
I tell you, I'm not sorry. Ang pinakagusto ko, makita ko yung pangalan ko sa TV kasi bata pa ako, malikot na ang isip ko sa kakagawa ng kwento. When the first show na nakita ng pamilya ko at ako, yung written by Ray Pogi Leon, si joke Ray lang. Alam niyo po sa bahay, sa Heritage, talong kami ng talon. Lalo na ako, this is my dream. Bata pa ako. Dami na akong kwento sa isip ko. Naglalakad ako papunta ng school. Kwento ako ng kwento. Tapos nagsasalita ako mag-isa. Tapos eto na, sa TV. Kaya nung tinawag na ako, magpastor ka na. Alam niyo po ba, umiikot ako sa Heritage. Kasi meron tinatanggal sa akin. My childhood dreams, my dream of giving comfort to my family. Para talagang hinuhugot. But the glory of God, I may say, in this lifetime, was shared kay God na hindi ko makukuha sa GMA. This is it. Yung dito pa lang, ang kaluwalhatian ng Diyos ay sa iyo. And wait, there's more, but there is also the grand promise of His glory in the fullness of time. Pagdating ni Kristo in all His glory, His church, you and me, will share His glory. Aakyat tayo sa langit. At doon, the glory of God, yung kanta natin, and His dwelling is among His people. Kanina, di ba? Ganda pati. Johara. Nung binabato niya, ang lumanay. Tapos alam ko yung preaching, no, and the dwelling. Kaya napapaganon ako, yes, Lord. We will be sharing that kind of glory. And exactly, pag mag-hermeneutics tayo, the sharing of His glory, ay yung sa susunod na passage, verse 28, at di na natin pupuntahan, and the following verse. Si Peter, si James, at si John, umakyat sila sa bundok, nakita nila si Kristo, binabaan ng glories, and it seems like in the heaven, nakita nila yung buhay pa sila, nakita nila ang pagpaparangal kay Kristo ng Ama. During that time, at the top of the mountain, nakita na nila yon. Kaya nung si Peter, gusto mo pa? Hanggang mamatay, I have seen, and I have tasted, and I have a glimpse of the glory of God when He comes, and this is the same glory that the Lord is promising us, at ito ang ating iniintay. Worship team, please. Counting the cost of sacrifices, of implications, consequences of following Jesus. This is counting the cost. Ang sabi sa Luke 14, verse 28. For which of you desiring to build the tower, that not first sit down and count the cost? Magpapatayo ka ng bahay. Anong gagawin mo? Kukwenta ka. Kung 3 palapag, ganito gagastusin. Hindi ka magpapagawa ng hindi mo check yung kung magkano gagastusin. Baka sinimulan mo, first floor pa lang, wala ka ng pera. That is counting the cost, sabi ni Lord. Or otherwise, when we laid our foundation and not be able to finish it, pagtatawanan ka ng tao, saying, this man began to build and was not able to finish it. Now, once again, for the 3rd week, we are counting the cost. And the Lord asked us to carry our cross. We are counting the cost of carrying the cross.
all the sacrifices, self-denial, of letting go, of putting God as the highest value, and putting God as the core of our life. Madali? Yes. Mahirap? Yes na yes. But I tell you, nagpunta na doon si God. He did carry the cross. Nauna na siya doon. Tapos na ito lahat kay Kristo. If we say yes to God, we will not be alone. Christ is carrying our cross. Ang kailangan lang, katulad ni Monkey, letting go. So God can move. Kahit gaano kahirap lahat ng sinabi ko kanina, ang ending pa rin natin ay ang cross ni Kristo. Kung ano man ang mahirap na tinitingnan natin, bit-bit natin, sinabi sa atin ng Diyos. Ang sabi ng God, I will be with you. I will not leave you. I will not forsake you. Let go. Let go, sons. Let go, daughters. Pabonus pa si Lord. Let go of your pain. Let go of your brokenness. Because God died. Let go of your fear. Because God nauna sa atin. Yung ating last song started with the prayer. Gawin natin yun yung prayer. When there is pain, when we are in the darkness, kunin natin yun. Tapos susunod sa linya. Because there is hope. Because you did it already. Because you promised to be with us. Kaya bandun sa dulo, I decided to follow Jesus. Tayo po tayong lahat. And let this song be our prayer. Dark of the night, this fate is sure. The light of the morning will shine, I will endure. Oh, to live is Christ, I cling to the die is gain. With gladness I'll carry my cross. This life is yours, and your love is mine. As I obey, let me see all of the glory, Lord, is our prayer. Give me unshakable joy as I give you my life.
rise, I cling to the hope of the promise for all of my days. And to die is gain, with gladness I'll carry my cross. This life is yours, and your love is mine. Oh, 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 Christ, I cling to the hope of the promise for all of my days. And to die is gain, with gladness I'll carry my cross. This life, oh, to live is Christ. Cling to the hope of the promise for all of my days. And to die is gain, with gladness I'll carry my cross. This life is yours, and your love, as I have decided, yes, I've decided to follow Jesus for all of my days. I have decided, yes, I've decided to follow Jesus for all of my days. Raise your voices, 'cause I have decided, yes, I've decided to follow Jesus for all of my days. I have decided, yes, I've decided to follow Jesus for all of my days. I've decided, I've decided. To follow Jesus for all my days. 'Cause I have decided, I've decided to follow Jesus for all of my days. Lord, the call of following you is high. Pero sa prayer namin kanina, we stand with your grace. Wala isa man dito makapagsasabing kaya ko. Only by your grace. Thank you, God. Thank you, Lord. Kasi bago pa namin to narinig, umpisa pa lang, ang kasaganaan ng iyong biyaya at kapangyarihan ay pinabalot mo na, pinadaloy mo na, pinaagos mo na sa bawat isa, Panginoon. Lord, thank you. We are so humbled. Ako, Lord, gusto ko nang dumapa. Sa sobrang biyaya. Ikaw ang tumatawag, pero ikaw pa rin ang kaparaanan. How can we live without you? How can we live, Lord? Dito lang muna kami. Not an inch, not a step away from our God. And the blessing and the grace of God be upon you all. Pitpitin nyo to saan man kayo pumunta. Masagana ang pagmamahal at biyaya ng Diyos. Marami pong salamat, Panginoon.
Marami pong salamat. Ito po ang aming sabmo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. And we say, Amen, 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 Amen. Kasi we follow Jesus at isa lang ang aming daan. There is only one way, and that is the way of Jesus. Let's celebrate as we follow Jesus, as we go into His arms. Live my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you when you were always there. Troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. Here we go. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. You are